Pag naging presidente ka, gagamitin ka lang nila. Gagawin ka nilang puppet. Paikot-ikutin ka sa kamay nila. Kung ano yung plano ng Panginoon, diyan ako ilalagay itong renewal ng franchise ng ABS-CBN. Kung kasala talaga yung namumuno ng ABS, din kasuhan yung ABS, kasuhan yung mga namumuno o palitan yung mga namumuno dyan. Hello mga ka-DDS! Welcome to DDS Forever Channel. Pag-uusapan po natin ngayon, yung sinabi po ni Pacman, medyo nagpahapyaw po ako ng konti dun sa last vlog ko. Pasensya na po kayo kasi nilagay ko sa aking background to pong gwapong, hulaan nyo kung sino yan. Yan po si PRRD ng kanyang kabataan. Iba ang gwapo, chinito, ganyan pala siya ngayon ko na nakita. Kaya parang medyo na-inspire naman ako. Kaya nang nilagay ko sa aking background. President Duterte. Oh, tignan uli natin, di ba? Gwapo-gwapo. Ganyan pala siya ng kabataan niya. Gwapo. Kaya po si Zimmerman, na isang Aleman, or German, national, na in love sa kanya, ganyan pala siya kagwapo ng bata siya. Okay, sige, simula na tayo. Basahin ko, ha? Si Pacman, natakot sa reaction ng mga DDS. Mukhang umatras na sa labanan pagkapangulo. Yan ang nga ba yung sinasabi ko eh. Kasi may sinabi si Pacman na hindi po talaga nagustuhan ng mga DDS at binatikos po natin siya ng gusto. Nabisto po siya. Itong sabi ni Pacman, plano ko ay umikot at tumulong. Mahirap magplano in advance. Ngayon, plano natin ay umiikot tayo dahil tumutulong tayo sa mga tao. Nakita ko ang kahirapan ng taong bayan. Ito pa ang sabi niya, kinakailangan yung tulong natin bilang ama ng bayan. Oh my God. Alam niyo mga ka-DDS, pag sinabing ama ng bayan, you should be in a highest position, like president. Ayun, lumabas sa kanyang bibig mismo. Kailangan ng tulong ng ama ng bayan. Tapos eto na nga, after yung statement niya na yun, naglabasan na, narinig ko kila Nino Barsaga, yung sikat na banaterong vlogger, sa kasi Banat Bay uli, kasi mahilig akong manood sa kanila eh. Nakakatawa po sila pag dalawa silang nag-uusap dun sa vlog or sa chat nila. Kasi sabi po ni Manny, wag daw muna mamulitika sa panahon natin ngayon. Bagkus daw kailangan tumulong. Pero lumalabas po, nabisto po siya ng mga DDS na meron na palang pinagawang presidential jingle. At si Freddy Aguilar pa ang kumanta. Ayan, panoorin po natin. Mag-react po tayo sinasabi ni Manny Pacquiao. ng bansa natin sa ano yan, anointed by God, kagustuhan ng Panginoon. Kung ano yung plano ng Panginoon, diyan ako ilalagay. Why not? Pero ngayon hindi ko iniisip kasi may second term pa naman ako. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga panahon na to. Kailangan natin na ipagdasal ang ating bansa. Lalong-lalo na dito sa kahirapan na to, sa problema ng bansa natin na napakalaki. Magtulungan talaga tayo, and then magkakaroon ako ng to bring out yung problema ng bansa natin para maging aware yung mga taong bayan kung ano yung problema talaga and how to resolve it. Itong renewal ng franchise ng ABS-CBN, ang worried ko lang is maraming mga libo ninyong tao ang maapektuhan. Kung kasala talaga yung namumuno ng ABS, din kasuhan yung ABS, kasuhan yung mga namumuno o palitan yung mga namumuno dyan. Yan po, napanood nyo. Oh, malinaw, siya po talaga nagsabi niya na hindi ko iniimbento yan ha. Baka sabihin nyo, imbento lang. No. Ang hindi ko lang nagustuhan doon sa sinabi ni Manny, parang lumalabas na he is in favor of giving the ABS-CBN what you call the prangkisa para makapag-broadcast uli. Ang sabi niya, kailangan daw palitan yung mga namumuno kung meron man silang kasalanan. O bakit sino ba yung CEO ng ABS-CBN? Di mo mismong yung mga may-ari, yung Lopez? Tapos ginagamit mo na naman yung mga 11,000 na trabahante dyan na nawala ng trabaho. Alam mo, Manny, hindi ganun eh.
Hindi ka ba nanood ng 13 times na hearing dun sa Senado? Ay, o sa Kongreso pala? Yung mga kriminal na ginawa nila, beyond, ano ba yung tawag doon? Beyond reach. Grabe yung kasalanan ng ABS-CBN sa atin. Tapos ganun, patatawarin mo na lang ng ganyan just because naawa tayo sa mga trabahante nila na walang trabaho, of course. Kasi ako, galing din ako sa hirap. Hanggang ngayon, mahirap din naman ako eh. Of course, we're thinking about that. Pero nang dahil ba doon, thank you na lang. Igagrant natin because of that. Di ba, sanang yung mga krimen na ginawa nila, maliliit lang eh. Pwede pang patawarin. Alam natin na marami mga broadcasting company dyan na lumiliko sa batas. O tulad ng GMA, may mga ginagawa din silang mga hindi tama. Siguro maliliit lang. Pero nagbabayad naman sila ng tamang tax. Ang laki nga ng disparities between sa tax ng ABS-CBN sa GMA, di ba? Pinagkumpara pa nga. Ang ABS-CBN, ganyan ang binabayad na tax. Ang GMA, ganyan. Ang laki po, hindi ko na maano kung ano yung datos eh. Hindi ko na matandaan. Hindi lang po yun ang kasalanan ng ABS-CBN, Manny Pacquiao ah. Yung ginawa nilang pang-aapi, sinisanti nila yung mga walang kalaban-laban, mga trabahante nila. Sinipa nila ng ganun-ganun lang. Ano pa yung mga kasalanan? Ang dami nilang kasalanan. Diyos ko, Manny, di ka ba nanood? Tapos gagamitin mo itong pagkawala ng trabaho ng mga 11,000 na mga empleyado. Tapos, pababalikin mo yung ABS-CBN? No way, Manny. Alam mo, kaya hindi ka mananalo eh. Kasi you are being used. Nagpapagamit ka. Or the worst, nagpapauto ka sa mga oligarch na to. Ayan ang nakakatakot. Kasi pagka knock on wood, pag naging presidente ka, gagamitin ka lang nila. Gagawin ka nilang puppet, paikot-ikutin ka sa kamay nila. Kaya alam mo, Manny, kaya ang daming bumati ko sa'yo, binash ka. Naging malambot ka sa bagay na yan. Oo, alam namin, malaki ang puso mo sa mga mahihirap. Tumutulong ka. You are generous. May pusong tao ka sa mahihirap, pero hindi namin kailangan ng leader na walang prinsipyo, na magpapagamit na lang. Ha, Manny? Mabuti na lang umatras ka, medyo nag-step back ka. Kahit papaano, narinig mo yung masa, yung boses ng masa, nagalit sa'yo. Buti na lang nakakaramdam ka pa ng ganyan. Kasing ibang opposition, tulad ni Lenny, busy pa naman. Ewan ko, sobrang kapal talaga ng mukha. Kahit anong pangbabas namin, kabi-kabila, kahit yung mga sikat na social media, mga vlogger, hindi siya tinatablan. Ewan ko, nasa ng kahihiyan ni Lenny. Isa pa yan si Kiko Matching. Panay bati ko sa gobyerno. Parang mga walang ano na, I don't know, if you really, yung mga tao na to, kung talagang nagmamahal sila sa bayan, I don't think so. I don't think they love the Philippines and the Filipino people. They're just after their own personal and political interests. Basta makaupo sila ron, mailagay sila ron. Nasa comfort zone sila, sinusuplayan sila ng mga mayayamang oligarch. Kung ano mang ibigin nila, makukuha nila. Oh no, Manny. Don't be just like them. Mabuti na lang medyo nag-step back ka. I feel good about it, pero wag mo na ituloy kasi nakita na namin eh, papaikot-ikutin ka lang. Okay na, naging senador ka na. Mataas na posisyon na yan. Okay na yan, mag-ano ka na lang ng mga panukalang batas na makakatulong talaga sa tao. Ito naman, papakita ko yung litrato ni Manny. Ayan, basahin nyo. Babasahin ko rin. Ito yung sabi ni Manny Pacquiao. Wag mong dinidivide yung isipan ng mga miyembro ng partido para gamitin mo sa sariling interes. Unless kung umikot ka para magbigay ng tulong sa mga kababayan, papalakpakan kita. Matutuwa ako sa'yo. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Ayan, naipaliwanag ko na nga. Ang problema kasi, Manny, nabisto ka eh. Ay nako, nagulat nga ako, narinig ko yung presidential jingle mo. Last year pa pala ginawa yun. Ginamit mo si Freddy Aguilar pa yung, ewan ko, binayaran mo para gumawa ng presidential jingle mo. Ay, nagkamali ka. It's wrong timing. It's the wrong word, Manny. Huwag naman kayong magalit sa akin, yung mga supporter ni Manny, kasi I'm just telling the truth. Kasi kung di tayo magsasalita ng ganito, kung wala na lang babalanse or
kukontra sa mga maling ginagawa nila at sinasabi, wala pong talagang mangyayari sa bayan natin. Mabuti na lang may pusong si Manny, mataras, nahiya. Buti na lang hindi siya katulad ng mga trapo, tulad ni Grace po, nila Pico Maching, Rizan Tuberos, Laila de Lima, Lenny Peke. Ay naku mga ka-DDS, ewan ko kung saan papunta yung bansa natin kung makakapaglukluk tayo ng mga ganitong klaseng tao na pwedeng i-manipulate po ng mga oligarko at mga dilawan, parang gagawin pong puppet. Naglalabasan na po ngayon, nagkukuros na naman sila eh. Diba? Ewan ko kung si Marvin nagpapagamit din yan, pero isang salita lang po sinabi niya, pero kung dagdagan pa yan, ewan ko, baka isa rin sa mga nagpapauto sa mga dilawan. Kay Lenny po, kila Kiko, Tris Hontiveros, Laila de Lima, hindi na po iba sa atin yun. Kasi alam na natin yung kanilang pagkatao. Wala po silang puso ng masa. Hindi po sila nakikinig sa pulso ng masa. Ang iniisip lang po nila yung sarili nilang interes. Gasgas na yung pagsisinungaling nila sa atin. Hindi na nga tayo naniniwala eh. Sa totoo lang mga ka-DDS, every time na nag-a-appear si Lenny sa mga news, nagsasalita siya, papatayin mo na lang yung video. You don't want to hear anything about her. Kasi mapapakinggan nyo lang yung mga walang ka-sense-sense sa sinasabi niya. Pare-pareho lang din. Walang katas. Wala kang makukuhang magandang bagay sa sinasabi niya. Walang suggestion na maganda. Kumbaga sa walang sarap. Kumbaga sa pagkain, umay na umay ka na. Ayaw mo nang kainin kahit nga maamoy. You don't want to touch. You don't even want to touch it. Ganun po si Lenny. Pareho din kay Laila de Lima. Hindi ko nga lang malaman kung paano nila nasisikmura yung kanilang pagsisinungaling. Siguro naman alam na alam nila na ang mga tao galit na sa kanila. Pero ewan ko kung saan sila kumukuha ng guts para they continually feed lie to us. Kung paano nila nasisikmura yung paulit-ulit na pagsisinungaling nila sa taong bayan, hindi na talaga bibenta yan sa atin. Siguro alam din nila yun eh. I just don't know why they keep doing it, mga ka-DDS. Parang hindi na po sila mga tao na marunong makiramdam at makinig. Yung mga wala nang kahihiyan. Hindi ko nga malaman kung ano nang maitatawag ko sa mga to eh. Sa totoo lang, I keep thinking about it. I know they know that they're not popular for what they're doing. Ang hindi ko lang alam, kung hindi ba nila nararamdaman that it won't work for just feeding us lies at mga paninira sa gobyerno, yung mga black propaganda nila. Hindi na po, iba na kasi ang panahon ngayon. We have social media. We can search anything. We can watch anything. Tapos, through hearing and listening to every different kinds of suggestion and commentary from different people, we can weigh which is true, which is lies. Diba? Kasi meron po tayong common sense. At the same time, nakikita po natin yung kagandahan po ng mga infra na ginagawa ng Pangulo, na alam ko mga ka-DDS na nararamdaman nyo rin kung ano yung nararamdaman ko, na that our President is sincere, that our President is really sincere to what he's doing and saying. He walked the talk, di ba? Na ang ating presidente hindi namumulitika. Matanda na nga siya eh. He doesn't want anymore. Ito na nga, may mga panawagan na dapat tumakbo siyang pagkabisi. Kasi alam po natin na siya pagka tumakbong pagkabisi presidente at kung sino man yung presidenteng susuportahan niya, mananalo. Kasi po, ganyan po kalakas yung karisma ng ating Pangulo. Bukod sa malakas ang kanyang karisma, nakikita po natin at nararamdaman po natin yung mga nangyayari sa bayan natin. Yung mga positibong effect na ginagawa niya. Di ba number 1 na nga dyan yung mga infrastructure project na naglalakihan? Ilang beses ko ba sasabihin to? Na nararamdaman na yung iba. Sa Manila na nga lang eh. Oh, di ba yung paglilinis ng Manila Bay? Di ba isang napakalaking achievement yan? Sa dekadang pinabayaan, ganyang karumal-dumal na basura. Ngayon, look at the Manila Bay now.
Sa tingin nyo ba merong panama ang Miami Beach sa Manila Bay natin? Ngayon magiging Manila Beach na. White or yellow sand, whatever it is. Kasi po, tulad ng sinasabi ko sa last vlog ko, sa mga vlog ko, you have the most beautiful sunset in the world. Kung hindi nyo po alam yan. Nakakahinayang yung bansa natin kung babalik uli sila, kung babalik uli yung bansa natin sa mga dilawan. At ang mga oligarko, patuloy na nananamantala sa pera o sa pondo ng taong bayan, na sila lang po ang nakikinabang. Ito nga, way back sa mga investigation sa Congress, hindi nagbabayad ng tax. Meron nga tinatawag na tax avoiding scheme. Ang ABS-CBN, napakatalino ng kanilang abogado. Diyos ko, naisip nila yung ganun para hindi makapagbayad ng tamang tax. Pero hindi pa rin po sila lusot doon kasi marami silang kasalanan. Tulad ng tinatayuan ng tower nila, ng ABS-CBN itself. Hindi pala kanilang lupa yon. Wala silang maiproduce na original na titulo ng lupa na pag-aari nila yun. Yun ang malaking pagkakamali nila. Kaya pala takot na takot silang manalo si Duterte. Kaya to, balik tayo kay Manny Pacquiao. Manny, thank you kasi nag-step back ka. Maybe you are not destined to be a president. Okay na yung pagiging senador mo. Makakatulong ka naman ng malaki sa taong bayan kahit hindi ka presidente, pero it's not for you. Ang kailangan naming presidente yung hindi nagpapadikta. Sad to say, Manny, I know hindi ka naman bobo kahit paano meron kang ganyan, pero we need really a very intelligent president, very principled president, merong balls sa tinatawag. Yan po mga katangian na hinahanap namin. Sorry to say, meron kang puso sa bayan, malaking puntos pa rin yan, pero it's not enough. Manny, we love you. Yung mga fans po ni Manny, wag po kayo magagalit sa akin. I'm just telling you the truth. Diba? Kasi mahal po natin ang taong bayan Hindi po natin nahahayaan na marahuyo ulit sa mga kamay ng mga buwaya at mga buitre o mga ahas sa lipunan. Mga pala mga ka-DDS, I just wanna say thank you to all of you na patuloy na sinusuportahan nyo yung vlog ko. Kahit maliit na vlogger lang po ako, nanonood pa rin po kayo. Kahit paano, I'm so happy na may mga viewer pa rin ako. Because I love our country. One time, babalik po ako sa Pilipinas. Siguro after, pag tumanda na po ako, kasi malapit na ako mag-senior. Kaya may binili na akong property doon. Babalik po ako sa Pilipinas. Kasi po, ang ating bansa nag-iisa lang. Mahal ko po yung bansa natin. Kaya babalik po ako ron. Sa magandang araw at marami pong salamat.